Magandang buhay at welcome sa Kusina ni Dandet. Today's episode, isa na namang restaurant-style recipe ang ating lulutuin. Magluluto tayo ng beef with broccoli. At umpisa na natin. Yung ating karning baka ay pinahiwa ko na yan sa ating butcher shop na binilhan at pinahiwa natin ng maninipis. Tapos yung lapad niya parang mga 2 inches by 2 inches. Yung parang kasing kapal siya pag gumagawa tayo ng beef tapa. Tapos marinate muna natin doon sa black pepper powder, asin, tapos lagay natin ng soy sauce. Tapos lagyan din natin ng liquid seasoning. At gagawin natin dito ay mamarinate lang natin at mamassage natin. Maganda to pag nahalo nyo ng maigi tapos halos lahat ng seasoning na nilagay natin ay ma-absorb ng ating karne. At maganda yan pag nilagyan nyo ng konting pressure para talagang masipsip niya yung soy sauce at saka yung liquid seasoning na nilagay natin. Tapos lagyan natin ng cornstarch, siguro mga 2 kutsara. Tapos haluin natin ng maigi. Maliban sa coatings yung purpose ng cornstarch, pag nag-apply tayo nito sa karne, yung isa talaga sa pinaka-purpose niya ay parang tumutulong siya mag-tenderize or magpapalambot ng konti doon sa ating karne. Yan yung purpose din na kung bakit naglagay tayo ng cornstarch. Huwag nyo masyadong damihan para hindi naman flowery taste pag niluto natin. Tapos magpainit lang ng katamtamang namin ng mantika sa inyong kawali. Tapos prito na natin yung ating beef slice or yung ating beef marinated. At ito ay maganda dyan pag isa-isa nating iuhulog para maiwasan natin na magkakadikit-dikit yung ating karne pag piniprito. At huwag kayong mag-alala pag nagkapatong-patong siya kasi saglit lang natin lulutuin to, mga 1 minuto lang. Parang isi-serve lang natin kasi pag yung composition kasi ng baka pag na-overcook mo, lalo siyang titigas o kukunat. Tapos gawin natin dito, halu-haluin natin para pantay yung pagkakaluto natin. And reminder lang, dapat mga saglit lang natin piprituin to, mga 1 minute lang para hindi natin ma-overcook yung ating karne, para hindi siyang kukunat. At maganda yan pag moderate flame lang yung gamit nyo. And by the way, para sa kumpletong list of ingredients ng ating recipe for today, sinulat ko po sa description box. Para pag gusto nyo i-try sa bahay nyo, at least meron kayong reference ng mga ingredients. After 1 minute, gagawin natin dito ay lalagay lang natin sa sasalain lang natin, strainer natin, at maganda yan pag na-drain nyo yung extra mantika na dumikit do sa ating karne para hindi naman maging oily yung ating niluluto, para mabawasan natin yung mantika. Set aside lang natin. Tapos magpainit lang ng kawali, lagyan natin ng mga 2 tablespoon of cooking oil or vegetable oil. Tapos gisa natin yung ating bawang. Yung bawang natin ay hiniwa lang natin ng medyo pino. Tapos sunod na natin yung ating luya. At igisa lang natin yung bawang at luya. Pag naging golden brown na at naamoy nyo na yung aroma, pwede nyo nang ibalik yung ating piniritong baka. Tapos stir fry lang natin for few seconds. At yung recipe na to, napakasimple lang lutuin, napakadali lang. Hindi mo na kailangan pumunta at magbayad ng mahal doon sa restaurant para ma-enjoy yung mga ganitong recipe. Sa bahay lang, kayang-kaya mo na gawin. Tapos nagdagay na tayo ng oyster sauce at hinalo natin saglit. Tapos lagay tayo ng 1 cup of tubig. Ngayon kung gusto nyo ng medyo saucy yung beef with broccoli nyo, pwede nyo naman dami-damihan ng konti yung inyong tubig. Tapos binring to simmer lang natin. Tapos pag kumulo na yan, lagay na natin yung ating carrots. Sinamahan lang natin ng carrots para
maganda naman yung contrast ng ating recipe pag sinerve natin. Tapos lagay na natin yung ating broccoli flower. Hiniwa lang natin to into flower. Yung mga katamtamang isang subo lang yung size niya. Tapos haluin natin saglit. At gagawin natin dito ay tatakpan lang natin for 3 minutes. Mahinang apoy lang para hindi ma-overcook yung ating broccoli flower. After 3 minutes, medyo hindi pa malapot yung sabaw natin, lagay tayo ng konting cornstarch diluted. Ito yung tinunaw lang natin na cornstarch doon sa tubig, tapos lagay tayo ng mga 3 kutsara. Tapos haluin natin. Make sure na maluto natin yung ating cornstarch na nilagay. Siguro mga at least 1 minute nating halu-haluin. Tulad ng sinabi ko, kung gusto nyo ng medyo saucy yung beef with broccoli nyo, pwede nyo naman dami-damihan ng sabaw ng konti. At pwede na natin i-serve at i-enjoy yung ating beef with broccoli recipe. At sigurado po akong nagustuhan nyo yung ating recipe sa araw na to. Kaya please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy. At huwag nyo na rin kalimutan na i-follow yung ating page sa Facebook. Salamat!